sa ating mga taga-subaybay sa ating sa YouTube ng The Ilocano Observer. Pinalad po tayo ngayong gabi. Hindi lang po sa masarap na handa dito sa birthday ng ating kaibigan si Vice Mayor Lito Arenas, kundi isang malaking pribileyo po mga taga-subaybay na magkaroon po ng ilang minuto na ibinahagi sa atin sa interview ito ang butihing ikalawang distrito na kinatawan o si Congressman Leopoldo Batawin. Good evening, sir Batawin. Kamusta na po kayo at ang inyong kalusugan din ang inyong pong pamilya? Mabuti naman. Ako po ay bumabati unang-una sa ating mahal na Vice Mayor Lito Arenas sa kanyang kaarawan ngayon. Salamat sa Panginoon Diyos, bibigay ng kanyang magandang pangangatawan at ng kalusugan at biyaya na tinatamasa niya para sa ating mga kababayan, para sa kanyang pamilya, para sa bayan ng Manawag. At sana ay pagpatuloy niya ang kanyang napakagandang panunungkulan. At bilang congressman ng Segunda Distrito ay sumusuporta po ako sa kanya at nananalangin na ang kanyang pamilya ay nasa maayos na kalagayan para mas mabuti ang kanilang panunungkulan. Napakaganda ng nakita natin dito sa kanyang pamamahay na talagang buhos ang pagmamahal ng taong bayan sa isang taong katulad ng ating Vice Mayor Lito Arenas. Narinig po natin yung pahayag ng ating congressman, ano po. Pero bibigyan po natin siya ng isang medyo nakakatiliting tanong. Ito po ang ating tanong sa ating mahal na Congressman Batawin. Sakali naman po ba na ipagkaloob ng mabuting kapalaran na siya ay mabigyan ng pagkakataon sa isang provincial-wide na panunungkulan? Itatanong natin sa ating butihing congressman kung ano sa palagay niya ang tatlong prioridad na gagawin niya sa ikasusulong o higit pang ikasusulong ng ating minamahal na probinsya ng Pangasinan. Sir? Hindi na po mula ngayon doon sa program of action ng ating mahal na Pangulong Presidente Benigno Aquino. Kung makikita mo yung kanyang prioridad, binibigyan niya ng diin ang edukasyon. Kahit doon sa allocation ng budget, ang pinakamalaking budget ay ang Department of Education. Bakit? Dahil sa kung ang ating mga mamamayan, ang mga kababayan ay tama sa edukasyon, tama sa kaalaman, tama sa kanilang mga pamamaraan, pamamalakad sa kanilang pamumuhay, sa pagbuo ng pamilya, pagdadala ng pamilya, at ito ay nagagampanan, nakakamit dahil sa tamang kalidad na edukasyon. So, ibig sabihin niya, quality ang individual na Pilipino. Yes. Quality ang pamilya. At pag ganyan ang kalidad ng pamilya ng individual na mamamayan, quality ang komunidad, quality ang ating probinsya ng Pangasinan. So, edukasyon. At ito ay understandable kasi nanggaling ako sa pamilya ng mga educators. Tatay ko at saka si nanay ko ay mga dating guro. Bago sila namatay ay nakita ko at namuhay kami na talagang buhay ng isang mga teacher, isang family teacher. So, yun po ang aking nakita na dapat nabigyan ng pagpapalaga. Pangalawa po ay siyempre yung agrikultura. Kasi ang ating probinsya ng Pangasinan ay agricultural initiative. At lagi mo na doon, agricultural and aquacultural. So, dito natin palalaguin ang pamumuhay ng isang Pangasinense. At pagka maganda po ang kabuhayan ng ating mamamayan
sa pamagitan ng pagpapalago ng agrikultura at saka ng aquaculture, no, ay aangat ang level or yung ng pamumuhay, no? Yung ikalidad na pamumuhay. Magkakaroon sila ng sapat na kita at sapat na pangangailangan para sa kanilang pamilya, no? At nandiyan na rin ang tamang nutrisyon para sa mga kabataan. So, ang resulta nito ay nagiging dekalidad pa rin na mamamayan na tama sa kaalaman, tama sa pangatawan, tama sa pangangailangan at maaliwalas na environment. So, makita mo environment ang sumusunod na prioridad, di ba? So, dahil sa kung titingnan mo yung mga pangyayari ngayon, nakaka-experience tayo ng napakaraming mga sakuna, disaster, natural, calamities ng even man-made dahil sa dulot ng climate change. Yes. So dito tayo tutulong hindi lang sa lokal, hindi lang sa national, kundi international pa kasi international concern yan. Environmental protection to soften the impact of climate change. So marami pang gusto kong bigyan ng diin o prioridad na naayon doon sa program of action ng ating national government and local government. Dahil sa dito sa Pangasinan ay nakalatag na, naka-blueprint na yung Provincial Development Plan ng ating mahal na Governor Amado T. Espino Jr. Ano ba yung vision na nakalagay na niya? To make Pangasinan the best place to live, to work, and invest, and raise a family. No? So nakalagay na yan. So along that line ay nakalatag na yung mga pamamaraan kung paano ito ma-achieve, makamtan, kung paano ito makamtan. So ako ay marunong naman akong bumasa ng blueprint of development. Yes. Marunong akong bumasa ng basic map reading. Kumbaga, ayan ang pinag-aaralan namin nung bago pa kami sa military service, sa police service. At marami pang mga iba. Kung tatanungin mo ang principles of management, mayroon po akong yung code for the easy implementation or guide, no? For the mayroon pa akong guide on what we call management principles. Like for example, marunong akong magplano. No? One must be able to plan properly. And then marunong akong mag-organize. No? You must be able to organize your people, putting the right man on the right job. That is the third. Staffing. No? So, planning, organizing, and staffing, you should be able to know the capability, the skills, and the limit of the person na pwede mo i-designate. So, staffing yun. And then marunong kung mag-direct, mag-supervise. For example, nakalagay na yan yung organisasyon, then let them perform the mission, accomplish their task. You must be able to supervise them properly, guide them properly, inspire them properly so that they'll be able to accomplish the mission. So, and the last is, marunong tayong magbigay ng suporta sa tao. So, pinakawalan mo sila to accomplish a mission, then support them with the necessary logistics and whatever support, even moral guidance, spiritual guidance, very important. So those are the principles of management that a leader must have in order to lead our beloved province of Pangasinan to a destiny which we all can be proud of. Thank you. Narinig po natin yung makiliti nating tanong sa ating congressman na kung sakasakali namang papalarin lang, bigyan ng mabuting pagkakataon na mamahala provincial-wide. Pero wala tayong sinasabing anuman, baka ma-misquote kayo, tanong lang nating makakiliti kay congressman. At kagaya po ng ating narinig mga kaibigan, ano po, na gusto ng ating mahal na congressman na maging yung whole being ng tao ay ma-equip. Katalinuhan dahil sa pag-aaral, syempre nga naman, pag-aaral, busog
ang kanyang kaisipan, at kung mapapaunlad pa ng higit sa pamamagitan ng subsidiya ng gobyerno marahil sa mga farmers natin, mapapaunlad, mapapalago yung agriculture, aqua agriculture ng mga negosyo o proyekto dito sa atin sa Pangasinan, hindi lamang equip, malusog ang kaisipan, pati din ang pangangatawan. At syempre pa, huwag natin kalimutan ng ating mahal na kalikasan, ang ating anyang kalikasan. Para naman sa ganun mamuhay tayo ng mapayapa at may kalusugan, mental at pisikal sa ating probinsya ng Pangasinan. Hihilingan na lang po natin ng parting words ang ating congressman at pasagutin na rin natin siya. Gusto natin magkaroon ng assurance na sa kabila ng mga nagkakaroon ng mga national issues, negative issues like scams, na talagang mapanghahawakan natin siya bilang ating inihalal na leader dito sa ating ikalawang distrito ng Pangasinan, at quote-in-quote yung ating pong mapagbiro at makiliting tanong, halimbawa lang naman po sa provincial-wide. Congressman? Opo, makakasa po ang ating taong bayan na hanggang ako ay nasa puder ng pagtitiwala ng taong bayan ay hindi ko po haayaan na dungisan yung inyong pagtitiwala. At sa katunayan, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga proyekto na pangtaong bayan ay sinisigurado ko po na maayos ang implementasyon sa pamamagitan ng pag-supervise properly nitong mga ahensya ito na nagsasagawa ng proyekto. At ako po ay sumasang-ayon at sumusuporta sa direksyon ng ating mahal na Governor Amado Tizquino Jr. sa kanyang direksyon upang ang ating bayan, upang ang ating lalawigan, ang ating probinsya ng Pangasinan ay tunay na number 1 sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, pamumuhay ng isang Pangasinense na siya ay sapat sa lahat, sapat sa kaalaman, no? Sapat sa kanyang pangangailangan, sapat sa kanyang Kinapapamuhayan po. Kinapapamuhayan, no? At higit sa lahat ay sapat sa kanyang paniniwala at pagmamahal sa Panginoong Diyos. Salamat po. Huwag mong payagang lupuhin ka ng kapwa mo. Itawag kay Vernon Galitis kapag may alam kang mali sa lugar mo. At magkasama tayo, Expositor. Panoorin ang live issues at expose sa www.youtube.com/Ilocano Observer.